Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig, yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari, yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng Tinapay at Tadhana. Kung kayo mga bagong nakikinig lang o gusto nyo ma-refresh, ikwento ko muna ng maikli kung ano nangyari. Ako si Weng, taga Bicol. Nagtrabaho sa Maynila bilang call center agent para tulungan ang pamilya ko. Doon ko nakilala si JR, isang delivery rider na anak ng nagtitinda ng tinapay, na dahan-dahan naging espesyal sa buhay ko. Pero isang gabi, nasaksihan ko siyang kausap sa telepono ang isang tao. Tapos may dumating na babae, sinabing engaged sila ni JR. At si JR? Wala siyang sinabi. Wala siyang ipinagtanggol. Doon tayo magpapatuloy. Kinagabihan nun, umuwi ako sa boarding house. Hindi na dumaan pa sa panaderya nila. Hindi ko na hinintay pang mag-explain si JR. Pumalat lang ako sa kumot at umiyak. Hindi yung malakas na iyak, kundi yung tahimik. Yung uri na parang gusto mong sisihin ang sarili mo kung bakit ka pa naniwala. Kinabukasan, gumising ako sa boses ni Tin. Weng, may nasa labas na naghihintay sa'yo. Halos 1 oras na siyang nakatayo dyan. Si JR pala. Basa ang buhok niya sa init ng araw. Hindi ko alam kung gaano siya katagal nakatayo doon. Nang lumabas ako, agad siyang nagsalita. Weng, pakinggan mo muna ako, please. Alam kong mali yung hindi ko agad sinabi. Pero hindi ko alam paano ko sasabihin ng hindi ka masasaktan. Sinabi ko sa kanya, sabihin mo na lang JR, kaya ko namang marinig. At doon ko unang narinig ang buong kwento. Pala, matagal nang may utang ang pamilya ni JR sa isang mayamang mangangalakal sa lugar nila, si Mang Herminio, dahil dun sa pagpapatayo nila ng panaderya. Hindi na kaya bayaran ng pamilya niya ang utang, lalo na noong nagkasakit ang tatay niya 1 taon na ang nakalipas. Bilang kapalit, hiniini Mang Herminio na ikasal si JR sa anak niyang si Cecilia, yung babaeng nakita ko sa panaderya. Sabi ng nanay ko, paliwanag ni JR, boses nanginginig. Kung hindi ko gagawin, kukunin nila yung panaderya at wala na kaming matitirhan. Alam kong mali. Alam kong dapat sinabi ko sa'yo agad. Pero natatakot ako na kapag sinabi ko sa'yo, mawawala ka. Kaya ang ginawa mo, sabi ko, tinago mo na lang. Hinayaan mo akong maniwala na malaya kang magmahal, gayong may nakatali ka na pala. Weng, hindi to tungkol sa pera, JR. Putol ko, luha na tumutulo. Ito ay tungkol sa katotohanan. Kung sinabi mo lang sa akin agad, kahit masakit, magagalit man ako, kaya kong intindihin. Pero ito ay pagiging sinungaling. Wala akong hinintay pa. Bumalik ako sa loob at hindi ko na siya pinapasok pa sa buhay ko sa loob ng ilang linggo. Pero ang buhay, alam niyo naman, hindi naghihintay hanggang handa ka. Isang gabi, tumawag si nanay, boses nanginginig. Weng anak, si tatay mo, kailangan siyang ma-confine. Lumala yung sugat sa paa niya dahil sa diabetes. Sabi ng doktor, kailangan ng operasyon. Baka
baka kailangan pa niyang putulin ng paa. Bumagsak ako sa sahig ng boarding house habang nakikinig. Napakalayo ko at wala akong sapat na pera. Yung ipon ko, halos nagamit ko na sa upa, sa pagkain, sa mga ipinadala ko dati. 600,000 ang kailangan para sa operasyon. Halagang hindi ko kayang makuha kahit anong gawin ko sa loob lang ng ilang araw. Sinubukan kong humingi ng sweldo in advance sa opisina. Binigyan naman ako, pero maliit lang. Nagbenta ako ng gamit, cellphone ko, mga damit. Humiram ako kay Tin. Kahit alam kong siya rin, kapos. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi ako tumatawag kay JR. Dahil kahit gaano ako kahirapan, may pride pa rin akong natitira. Pero dito papasok yung twist na hindi ko inaasahan. 1 linggo pagkatapos ng operasyon ni tatay, matagumpay naman, salamat sa Diyos. Tumawag si nanay ulit, pero sa iba't ibang dahilan. "Weng?" sabi niya, medyo nalilito. Sino ba yung batang lalaki na nagpadala ng pera? Sinabi niyang kaibigan ka raw niya sa Maynila. Sinabihan pa niya yung ospital na wag mo raw sabihan. Pero, alam mo naman ako anak, hindi ako marunong magtago ng sikreto. Ano po? Sino po? Hindi ko na detalye yung pangalan niya ng maayos, pero JR raw. Sabi niya, kaibigan lang po ako ni Weng. Pinadalhan niya ng 300,000 anak. Tapos sabi pa niya, may darating pang dagdag kung kulang. Hindi ko alam kung ano ang unang naramdaman ko. Galit dahil hindi niya sinabi sa akin. O hiya dahil sa ginawa niya. O luha na lang talaga na hindi ko na alam kung bakit umaagos. Kumuha ako ng bus pa uwi ng Bicol para personal na makita si tatay. Doon ko unang narinig ang buong kwento mula kay nanay. Tinawagan daw siya ni Tin. Sinabing nagkukulang kami ng pera. Nang malaman ni JR, dali-dali siyang nagbenta ng motor niya. Yung motor niyang pinaghirapan, ang pinagkukunan niya ng kita bilang rider. At hiniram pa yung natitira sa isang katrabaho para lang matulungan kami. Hindi niya sinabi sa akin dahil, ayon sa sinabi niya kay nanay, ayaw ko pong isipin ni Weng na may kapalit ito. Gusto ko lang pong tumulong kahit hindi na kami magkasundo. Doon ko na-realize, mali ako sa isang bagay. Akala ko, dahil natakot siyang mawala ako, kaya niya itinago ang katotohanan tungkol kay Cecilia. Pero ngayon, kitang-kita ko. Kahit itinago niya ang isang bagay, hindi naman peke ang lahat ng ginawa niya para sa akin. Pero hindi pa dito tapos ang kwento ha. May isa pang malaking bahagi. Nang bumalik ako sa Maynila, nalaman ko na dahil sa pagbenta niya ng motor at pagtulong sa amin, hindi na naabot ni JR ang kailangang bayad kay Mang Herminio sa oras. Dahil dito, nagalit ng husto ang pamilya ni Cecilia. At ang pinakamasakit, galit din ng husto ang sarili niyang nanay. Bakit mo pa ginawa yun? Sigaw ng nanay niya, ayon sa sinabi sa akin ni Tin, na dumaan sa panaderya noong araw na yon. Alam mo namang kailangan natin yon para sa panaderya, para sa buhay natin. At sumagot daw si JR, boses kalmado pero matatag. Kahit mawala ang panaderya ma, hindi ko kayang tingnan si Weng na nahihirapan habang may kaya akong tulong. Kung ganito ang kapalit ng pagliligtas natin sa panaderya, ang pagsakripisyo sa mahal ko, hindi ko yun kaya. Nawala ang panaderya nila, makalipas ang ilang buwan. Kinuha ito bilang bahagi ng bayad sa utang. Pumunta si JR sa iba't ibang trabaho. Courier, construction helper, kahit ano.
para lang makaipon ulit, para lang magsimula muli. Nang malaman ko ang lahat ng ito, hinanap ko siya. Nakita ko siya sa labas ng isang construction site. Pagod, maitim na sa araw, nakasuot ng dekalidad na guwantes na punit-punit na. Tumingin siya sa akin, kulat. "Weng, anong ginagawa mo dito?" Hindi ako nagsalita agad. Niyakap ko na lang siya, kahit maalikabok siya, kahit basa ng pawis. At doon, sa gitna ng kalsada, sa harap ng lahat ng manggagawa na nagtataka kung bakit umiiyak ang isang babaeng nakayakap sa kanilang katrabaho, sinabi ko sa kanya, "Sorry, JR. Sorry kasi hindi kita binigyan ng pagkakataong ipaliwanag. Sorry kasi iniwan kita nung kailangan mo ako." "Hindi, Weng," sagot niya, boses nanginginig. "Ako yung dapat humingi ng sorry. Dapat sinabi ko sa'yo agad ang totoo, kahit anong mangyari." Nagtinginan lang kami. Walang salita. Sa loob ng ilang segundo. Yung uri ng katahimikan na mas malakas magsalita kaysa sa anumang salita. "Alam mo," sabi ko, "wala ka ng panaderya. Wala ka ng motor. Pero numiti ako sa kanya sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo. Buo ka pa rin. At yun lang naman talaga ang kailangan ko." Ngayon, hindi ko sasabihing pagkatapos nun, biglang maganda ng lahat dahil hindi. Nagtagal pa ng ilang buwan bago talaga kami naging okay ulit. Kinailangan naming dalawa magtiwala muli, pag-usap ng tapat, alamin kung ano talaga ang gusto namin. Nagkaroon pa nga kami ng isa pang malaking away. Nang nalaman kong minsan, si Paolo, isang katrabaho ko sa opisina, sinusubukan akong ligawan nung hiwalay kami. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kami natakot sa katotohanan. Sinabi ko agad kay JR at pinagtiwalaan naman niya ako. Isang taon pagkatapos nun, nagsimula kaming mag-ipon ng magkasama. Konti-konti, patuloy pa rin naman ang paghihirap. Dahil ganun talaga ang buhay. Hindi bigla ang naglalaho ang problema. Pero ngayon, may sariling maliit na pwesto na kami nagtitinda ng tinapay malapit sa palengke. Pinangalanan naming Tinapay ni Weng at JR. Hindi kreatibo yung pangalan. Aminado kami. Pero para sa amin, sapat na yon. Kamakailan lang, tinanong ako ni Michael, kapatid ko, kung totoo love story ba talaga kami ni JR. Kasi sabi niya, madalas daw kaming nagtatalo sa maliliit na bagay. Kung sino ang magluluto, kung sino ang magdadala ng tinapay sa mga tindahan. Sinabi ko sa kanya, "Anak, wala namang perpektong love story. Ang totoong pag-ibig, yung uri na kahit alam mong may mali kang tao, pinipili mo pa rin siya araw-araw dahil sulit ang lumalabas. Kaya kung meron kang pinagdadaan ng katulad ko dati, malayo sa pamilya, kapos sa pera, sinusubukan lang mabuhay ng maayos habang may pinaglalaban kang pag-ibig. Gusto kong sabihin sa'yo ito. Hindi kailangang maging perpekto ang isang tao para mahalin mo siya ng totoo. Hindi rin kailangang perpekto ang buhay mo bago ka magsimulang magmahal. Ang mahalaga, kapag may pagkakamali, may lakas ka pang humingi ng tawad. At kapag may masaktan sa'yo, may lakas ka ring makinig bago husgahan. Kasi minsan, ang pinakamalaking sekreto na itinatago ng tao, hindi galing sa kasamaan ng puso nila, kundi sa takot na mawala ang mahal nila. At ang tunay na pag-ibig, hindi yung walang problema. Ang tunay na pag-ibig, yung pinipili mong ipaglaban
kahit alam mong may mga araw na mahihirapan kayo. Kaya kung nandyan ka ngayon, inahanap-hanap kung sulit pa bang maghintay, kung sulit pa bang magtiwala. Sana, matulungan ka ng kwento ko na maniwalang, oo, may pag-asa pa. Hindi lahat ng bagyo, sinisira ang lahat. Minsan, dinadala lang nito tayo sa taong dapat talaga nating makasama. Salamat sa pakikinig sa kwento namin ni JR. Kung natouch ka man o na-inspire, i-share mo sa mga taong kailangan din marinig ito. At kung meron kang sariling kwento ng pag-ibig na gustong ikwento, baka sa susunod na video, kayo naman ang mabasa ko. Hanggang sa muli. At sana, tulad namin, hanapin mo rin ang taong hindi perpekto, pero totoo.